Okay, hello. Our topic for today is short column. Di ba yung last topic natin is yung load natin is nasa centroid. Pero ngayon, lumayo na yung PN sa centroid. Kung lumayo siya, magkakaroon na yan ng eccentricity. And ang pagkaiba nito nung last topic, yung ang load ay nakatutok sa centroid mismo, ay lahat po ng nasa section ay under compression. So pati ang dalawang steel bars ay under compression, pati concrete. Pero rare, wala pong ganyan sa totoong buhay. Always may eccentricity po sa totoong buhay. And kung may eccentricity yan, ang mangyayari, nako-compress yung mas malapit kay PN na steel bars and natetension yung mas malayong steel bar. Tapos, yung concrete, hindi lahat ng section ng concrete ay under compression. Yung malapit lang kay PN na area, yun yung nako-compress. Yung malayo, yun yung natetension. And kung yung anong area na natetension sa concrete, baliwalain mo na lang yun kasi mahina ang concrete sa tension. So dito sa problem na to, mas malalaman natin kung paano nag-work ang load sa cross-section ng concrete column. So ito ay beam design na to actually. No worries about that. So, first na gagawin natin is basahin muna natin yung problem. The reinforced concrete column shown is reinforced with 6 na 25 mm diameter na bars with 415 MPa na capacity ng stress na yielding point ng ating steel bar. Compression man yan or tension. Tapos, maximum compressive stress ng ating concrete. Pag in terms of tension naman, wala pong capacity ang concrete dyan kasi mahina talaga dyan. I-assume na lang natin 0. So ito po ang mangyayari dyan sa solution. I-drawing mo muna yung beam. Kahit hindi na lang, basta importante, i-drawing mo yung free body diagram. Yun yung first. So make sure muna na nakasulat lahat ng given. Pati yung area ng steel sa tension. Ito pong area of steel dito sa first. Yun yung tension. Pag nilagyan ko ng prime, ibig sabihin nun, compression. Dito po sa right side. Okay, given din na mayroon na din tayong eccentricity. So, ang gagawin mo dyan, mag-drawing ka ng stress diagram tulad ng ginagawa sa beam design. Kaya, yan, lista muna natin yung mga loads natin. First, ilagay natin yung PN. Tapat ng ating PN talaga. And then, di ba pag may PN, mayroon tayong steel bar na under compression malapit kay PN. Ito ang nagre-resist kay PN na steel bar. Pero hindi lang siya. Tatlo sila eh. Steel bar dito, steel bar doon, tapos yung concrete. Tatlo sila. So, anong next? Concrete naman. Di ba sa beam design na explain na doon kung paano naging uniformly distributed load itong ng steel bar. At syempre dito sa tension side, wala nang pang-compression, wala nang pang-concrete dyan. Kasi mahina siya sa tension. Wala na pong uniformly distributed load ng concrete para sa tension. Kasi mahina siya sa tension. Kaya assume na lang natin, wala na yan. Kasi walang ambag yan. Okay? So, dito sa compression lang, meron ang concrete. Okay? Anong meron dito sa tension? Yung steel bar lang na pang tension. Ayan.
So, ilan na yung loads natin? Isa sa bakal na tension, isa sa bakal na compression, isa din sa concrete na compression. And remember na dahil multiply natin ang CC natin, compression load natin, ng 0.85, maiikli na ang ating uniformly distributed load and magiging rectangular na siya. Kasi po sa galing po sa experiment, sabi ko nga sa beam design, is curve po yan. Tapos buong half ng cross section is na-occupy. Pero dito, hindi na buong half ng cross section. Hindi na siya umabot sa neutral axis. Nabawasan na kasi na-multiply siya ng 0.85 na factor para maging simple ang itsura ng ating compression uniformly distributed na reaction. And then, remember na yung distance ng ating concrete from the edge to the centroid is C. Dito po dapat mag-a-act ang ating uniformly distributed na reaction ng ating compression ng concrete. Kaso, minultiply natin ng 0.85, kaya naging A. Doon na siya nag-a-act. Ganyan na po siya kahaba. Okay? Dahil kay 0.85. Okay? Remember, kung walang 0.85, babalik yan sa curve. At hahaba na yan. I-occupy na niya yung C na distance. Next naman, remember, meron po tayong effective depth tulad sa beam design. Nilagyan ko na lang D para hindi po natin makalimutan si beam design. And syempre, base sa mga given na dimension, makukuha natin si D. Pati rin yung susunod. Makukuha din natin yan base po sa mga given given dimensions. Pati din yan. And pati din yan, syempre. Okay? So, ito na po yung ating free body diagram. So, pwede na po tayong mag-statics of rigid bodies. So, kalimutan na natin itong beam, itong column. Gamitan na natin siya ng napag-aralan natin sa statics of rigid bodies. So, huwag niyo muna pong i-stress. Ang sarili mo kakaisip na parang magkaiba. Sa step na to ay magkaiba ang reinforced concrete ay statics of rigid bodies. Actually, no. They're not different. Same concept na yan. Same na yan. Magsa-summation forces vertical lang tayo dito at magsa-summation moment. At any point, pero madalas dito sa point na kung saan merong tension ng bakal para ma-eliminate yan. Kasi pag dito, hindi ma-eliminate yan. May rason kasi bakit ganun. Minsan kasi unknown yung area ng steel ng tension. Kung unknown yan tapos hindi mo na-eliminate yan, lagot ka na. Kaya kailangan dito ka na lang para mawala siya muna. Mas madaling makuha kasi yung bandang compression. Okay? Makikita mo yan through experience sa kakasolve mo sa beam design. Sanayin mo na lang sarili mo na always sa tension side ka, nagsa-summation moment, okay? Next. So, ito na yung solution. After mo na-drawing yung free body diagram, magsa-summation forces, vertical ka na. And since hindi gumagalaw ang column pag nagbubuhat siya ng load, it equals to 0 siya. And then, ito na yung mangyari. Lahat ng pababa, nakaseparate siya sa lahat ng pataas. Okay? Or, ayaw niyan, shortcut ko na kasi ito. Lahat ng pababa, positive. For example, lahat ng pataas, negative. Kung ipag-add mo yan, Pn plus T minus Cs minus Cc equals 0, matranspose yung dalawa sa kabila, maging positive. Ngayon, para mas organize ang ating solution, isa-isahin natin yung tatlong to, T, Cs, and Cc, na kunan ng kanilang value or equation.
Yung Pn, wala yan. Unknown yan. Yan yung hinahanap natin. So, yung T muna. Yung sa tension side, dito. Alam mo naman na ang ginagamit ng dyan ay stress formula. Ang stress formula ay force over area. And kung i-isolate mo yung force, maging force equals stress times area. Kaya naging ganito na siya. Tension force is equals to stress of the steel times area of the steel. Pero, i-assume natin na nag-yield na. I-assume natin na na-reach ng bakal ng tension side ang ating yielding point. Kasi pag hindi natin alam kung anong ilalagay natin dyan sa Fs. Pwede naman natin ilagay yung formula ng Fs. Kaso, mas mahihirapan tayo dun and prone to kamali. Assume muna natin ng Fy. And saka na lang mamaya, saka natin patunayan kung tama na nag-yield siya o hindi. Mamaya makikita natin yan. Tulad din po yan ng beam design. So, inassume ko na Fy yung Fs. Okay? And so, naging 415. Kasi alam mo naman na ang Fy natin dito ay given na 415. Tapos yung AS, area of the steel bar, lahat yung tatlo, bilangin mo to. I-multiply mo sa area ng circle na pi over 4 times 25 squared. Kasi 25 mm diameter. And naging ganito. Binigay ko na yan sa given. And so, ito na yan, yung T. Paano naman sa CS? Yan naman. Diba, compression naman to ng steel bar. Kaya, Fs prime times As prime. And syempre, i-assume din natin na nag-yield din ang ating compression steel bar. Malapit din siya sa load eh. Pero i-assume na lang natin. Lahat i-assume natin. Saka na lang mamaya, i-confirm natin kung tama na nag-yield sila. Okay? Pero pag hindi nyo nagigets, ang concept ng yield is still yields. May hirapan kayo dito. Pero mapapansin nyo mamaya yan. Okay? Basta just stay awake. Okay, so next dito. I-substitute mo syempre ang ating steel yielding point. 415. Tapos yung area of steel. Kitang-kita naman na symmetrical. 6 pieces of steel bars are given. And both of them are 25 mm in diameters. And then tigta-tatlo din sila. Kaya 1472.62 pa rin. And naging same lang din sila. Compression lang yung isa tension. Okay. Sa CC naman. Concrete na yan. Concrete. Ang galing din yan sa stress formula na force over area. And yung compression na CC, force yan. Ano yung 0.85 FC? Ito yung stress niya. AC is yung area niya. Okay? Yung 0.85, ito po yung factor kung bakit siya naging rectangular load. And naging A na ang kanyang length. Okay, substitute na natin mag-given. Yan. Given na yung 27 na FC. Yung area ng concrete, ito yung blue na shaded. Ito po yung tinatamaan. Ito po yung tinatamaan ng ating PN. Siya po yung area na nako-compress. E di ano tong naiwan na area na hindi naka-shade ng blue? Tension na yan. And wala pong ambag ang concrete sa tension kasi mahina yan. Kaya sa blue lang siya nagko-compress. Pero sabi ko nga, sa totoong buhay, aabot yan hanggang neutral axis. Kasi para mas madali lang yung analysis natin, minultiply natin ng 0.85, kaya umikli na yung area. Kaya ano na lang, para umikli yung area, wala namang nagbago dito guys. Umikli lang. So, di ba, ang area nito ay 300 na haba times A na width. Kaya 300A. Ganun lang.
I-summarize mo, maging ganyan. Siyempre, yan na yun. Pero, before that, kasi mamaya, alam mo, based on my experience, mahirap ang A. C na lang ipalit natin dyan. Kasi, for the sake of mamaya, makikita niyo kung bakit. Kaya yan, alam mo naman ang formula ng A. Beta 1 times C. And siyempre, dahil 27 MPa ang ating concrete compression maximum stress, below 28 MPa yan gamit ang NSCP 2015. 0.85 pa rin yung beta 1. So, isummarize mo na yan, ganyan na. Ganun lang naman. Lahat to ay stress formula. Lahat, tapos mamaya i-substitute mo na yan sa equation na to na binuo ng static of rigid bodies na summation forces vertical. Yan. Sinubstitute ko na. Pero nakita mo na magkakamukha ang 611, magkabilaan. Mawawala yun. Maiiwan, 5852. Yan na yung equation 1 natin. Bakit kasi naging equation 1? Kasi mayroon pa tayong unknown na Pn at saka C. Kailangan natin mag-summation moment para makabuo tayo ng second equation. Yan. Dito na ako nag-summation moment sa bandang tension para ma-eliminate ko si T and maiiwan ko si CS, CC, and Pn. Okay? So pag ganyan, naging ganyan na. Diba? Dito ka nag-recon. Pn, gaano kalayo si Pn from this tension point? Hindi, 150 plus E. Kaya 150 plus E. Yung CS naman, ito, clockwise yung Pn, diba? Yung sa CS and CC, counter. Kaya nasa kabila sila. Yung CS, ito yun, point load din siya. Ano yung distance nun? Yung effective depth na 360 from tension point to the edge of the concrete. Ima-minus ko siya sa concrete cover kasi yan po yung distance ng ating steel bar sa right. Kaya 360 minus 60. Yun yung distance niya from the tension point. Okay. Sa CC naman, uniformly distributed yan. Kaya kailangan muna natin i-convert yan into point load or resultant force. Okay? Tapos yung point load na yan na i-convert, yun po yung hahanapan ng location. And yun yung effective depth 360 minus half of A. Kasi po, rectangular yan, half of A, doon matatagpuan ang centroid niya or resultant force. Next, i-substitute mo na. Na-substitute ko na yung A, naging 100 kasi given yan. And na-summarize ko na yan anong nangyari dito. Yan. Summarize lang yan. Hanggang sa CSCC. Ito, given to sa last slide. Kinuha na natin yan. Direct sum mo na lang. Ay naging ganyan. Pero meron pa rin tayong C. Pn and C. Pati rin dito sa first equation, Pn and C. Kaya itong second na nakabox, ito yung sa equation 2. Galing sa summation moment. Ngayon, i-substitute mo na si equation 1 kay equation 2. Yan. Diba dati Pn times 250, yung Pn na yan, which is 5852. Yan, 5852 C times 250. Gamitin mo na si calculator mo. Shift solve na tayo dito. Kasi C lang yung naiwan. Using your calculator, C is equals to 430.18. Ayan lang naman. Iwasan lang natin magkamali. Okay, kahit na tama yung proseso natin, kung mali yung computation, wala din.
Okay, ngayon, after mo nakuha yung C, check if still yields muna from strain diagram. Siyempre, yung mga formula ng Fs at saka yung dalawang Fs, nakuha yan sa strain diagram. Hindi ko lang pinakita dito, pero nasa beam design po kasi yung concept na yan. Okay, so ito na yung formula ng Fs. 600 times depth minus C over C. Tapos naman sa compression side, 600 times C minus concrete cover over C. And then, substitute lahat. Kaya mong i-substitute. Okay, lahat sila. Hanggang sa makuha mo yung sagot. And natagpuan natin, base po sa ating mga Fs na dalawa, ang first, ang tension stress ay hindi siya nag-yield pala. So, mali yung assumption natin. Akala ko nag-yield, kaya ko in-assume ng Fy, yung Fs natin noong una. Pero hindi pala. Pero ang isa nag-yield. Tama po ang assumption natin yan. So, anong gagawin natin? I-recompute natin. Basta huwag nating i-assume na Fy ang ating Fs. Yung Fs na to, yung walang prime, huwag na nating i-assume yan na yielding tulad ng ginawa ko kanina. Kasi hindi pala siya yielding. So, okay, ito recompute. Retry by using Fs equals formula na lang. Ilagay mo, hindi na lang yung Fy. Tapos yung isa, panatilihin natin na Fy pa rin. Yan, summation force vertical ulit. Kasi recompute. Yan. And then, this equals. Ano ito? Galing yan sa. Yan. So, imbes na Fy ang ilagay natin na Fs natin, yan. Hindi na natin pwedeng i-assume yan kasi nagkamali tayo kanina. Ilagay na lang natin yung formula. Hindi man ganyan. Sa CS naman, Fy pa rin. Panatilihin natin kasi okay naman siya kanina. Still yield sa man yun. Ay maging ganyan. Pati rin dito. Actually, wala din akong problema dyan. Yung problema lang dito, yung problema lang doon is yung tension. Okay. Next, after that, i-substitute mo na dito sa main equation. Lahat yan, tatlo. Kaya naging ganyan. And then, i-isolate mo si Pn para mas formal tingnan. Next, equation yan. Lagyan mo yan ng label na equation 1. And then, kasi since dalawa pong unknown dito, Pn at saka C, dagdagan mo ng summation moment. Kaya yan. 150 plus E. Alam mo naman na E, yun yung 100. Kaya substitute mo. Yan. I-simplify mo lang. Remember na? Ang CS natin ay at CC ay given. Kaya, isa-substitute lang natin dito sa tension na summation moment. Sa summation moment natin i-substitute. Kaya, nakita ko na ganito pala yung equation 2. Ngayon, ang next na gagawin mo para ma-eliminate ang isa munang variable dyan, substitute mo ulit naman itong Pn dito sa Pn. So, ang haba-haba na ng equation yan. Mahihirapan sa calculator nyo dyan. Kung hindi na na-simplify, hindi nyo na i-continue yan. Kaya kailangan muna nyo i-simplify bago nyo input kay calculator. Okay, substitute. Yan. Di ba dati Pn times 250? Ngayon, ito na yun. Ito ng 250, ito ng Pn. Itong may parenthesis na straight line. After that, since ang natitira dyan ay C lang, shift solve using your calculator. Yan. After that, nakuha mo ulit yung C. Still yields. Check ulit.
mo kung nagtugma siya nung last. Di ba nung last time, hindi nag-yield ang tension steel bar. Pero nag-yield yung ating compression. Ano dito i-reconfirm natin kung nag-yield siya or hindi nag-yield, okay? Ayun na yun. Check if steel yields 63.61. Hindi yan nag-yield. Kasi maliit po ang 63.61. Below the yielding point na 415 MPa yan. Sa isa naman, nag-yield. Kasi 489 is greater than Fy na 415. Kaya off lang yan. Kaya yun. Fs, itong Fs na tension side is less than Fy. Okay yun. Hindi siya nag-yield. Kasi Fs, hindi na natin in-assume sa equation natin na Fy siya. Hindi natin i-assume. Hindi na po natin na-assume. Diba, nung unang computation natin, in-assume natin agad na Fs is Fy. Pero nagkamali tayo. Ngayon, nung hindi na natin in-assume, nilagay na lang natin yung formula ng Fs. Nakita natin na hindi pa rin siya nag-yield. Yun na yung tama. Kasi at least, basta importante, hindi mo siya in-assume na Fy, okay? Next naman, na-assume natin to na Fy. And nag-yield naman talaga. Kasi lumagpas siya sa 415. Itong 489, lumagpas. Kaya, ibig sabihin nun, yield. Okay? That, our correct answer, correct C and A are, ito na yun. Kasi na-confirm na tama pala yung mga values natin. Tama pala yung condition natin sa steel check, yung yielding check, okay? Okay, so ngayon, since meron na tayong C, makukuha na natin si Pn. Kasi yung C lang talaga kailangan para makuha yung si Pn. Okay, ito na yun. Ginamit ko yung equation 1 dito. Pwede mo din gamitin si equation 2 and parehas din kayo ang sagot. Kaso mas mahaba yun. Kaya equation 1 na lang para mas simple sa akin. Yan, substitute mo na yung C. Naging ganyan na. Yung Pn. 2422. Diba? And tama po yan. Tama yan ha. Kasi na-reconfirm po na dito sa calculator ko. Na 2422 talaga yan. Okay? So, ganun lang. Inantok na ako. Okay? Okay guys, thank you for listening.